Visual information. The use of visual media that may or may not be accompanied with audio or sound, in the form of photographs, motion pictures, video recording, graphic arts, visual aids, and other displays that use pictorial representation. These are the example of visual media: photography, video, screenshots, infographics, data visualization, and others. Visual media are the images or frames of images that we can construct and reconstruct to give different meaning to it. Visual information is when we use pictures or videos to show something. It can be photos, videos, charts, or even funny pictures. Visual media are the pictures or videos that we use to tell a story or share information. We can change how we understand them by putting them together differently. Let's move on common visual media types. First is RAW, the image output option available on better digital camera. True losses, it is the factor of the three of four smaller than TIFF files of the same image. Ang RAW daw po ay mas maliit po yung need na storage kaysa po sa TIFF files. At ito po yung tinatawag nating mga RAW files kung saan hindi pa po natin to nagagalaw or hindi pa po natin to nagagamit na i-edit or napapatungan ng ibang mga file po. BMP, also known as DIB, Device Independent Bitcam, capable for storing two-dimensional digital image, RAW and high-quality image, and supported by all Windows. Ang BMP naman daw po ay isang uri ng file na pwede pong gamiting storage ng ating mga image po. Dito po ay wala po siyang pinipili kahit po siya may kulay or wala. Next is tag image file format. It is the format for storing graphic image. It is popular among graphic arts and publishing industry and photographers. Widely supported by scanning, fixing, word processing, and image manipulation. Ang TIFF files or tag image file format ay isang uri ng file format po para sa mga image. Ito ay kilala sa pagiging malaki at maganda ang quality ng ating mga larawan. Halimbawa po dito, kapag naglagay po tayo ng larawan ng ating mga pamilya sa isang computer, maaari po natin itong gamitin para siguraduhin pong di mawawala yung quality ng image na ating nilagay sa TIFF files. Next is JPEG, Joint Photographic Excerpt Group. Most common format for uploading or storing image in the web. It is the image that usually produced by the digital camera. Most web-friendly image. Ang JPEG naman daw po ay isang uri ng file format para sa mga larawan. Ito po yung makikita po natin sa mga devices po tulad po ng cellphone. Karaniwan po ito sa mga cellphone, sa mga file po sa cellphone na JPEG. Pagka po pictured is JPEG. Next naman po is PNG. Portable Network Graphics. It is graphic format that support data compression. Developed to replace the GIF, it is used long and line art. Ang PNG ay karaniwang ginagamit para sa larawan na may transparent na background tulad ng logos o mga graphic na kailangan ng malinaw na pagkuha kahit sa iba't ibang background. GIF or Graphics Interchange Format was developed by an American computer scientist Steve White. It is widely used on the World Web because it is portable and can support many applications and operating program. Ang GIF files naman daw po ay isang uri ng file format para sa mga larawan. Kadalasang ginagamit
para sa maikling animation o paggalaw ng larawan. Yung mga pictures po na tulad po halimbawa po dito sa sa Messenger, meron po doon na GIF kung saan iba po yung picture sa GIF. Yung pictures po wala po siyang hindi po siya nagalaw pero yung GIF po is parang may konti po siyang animation. Line. Describe a shape or outline, create texture, and can be thick or thin. May be actual, implied, vertical, horizontal, diagonal, or contour line. Ang line ay isang elemento ng sining at disenyo na binubuo ng isang patuloy na marka na may haba at kapal na minimal. Ito ay isang simpleng elemento na maaaring magkaroon ng iba't ibang katangian tulad ng haba, direksyon, lapad, hugis at kulay. Other elements of visual design is value. Sa paggamit ng value, mas na-emphasize yung lightness at darkness ng isang design. Sa pamamagitan ng paggamit nito, mas nagiging malinaw at mas nabibigyang buhay ang mga detalye sa isang larawan. Next is texture. Way your surface feels or is perceived to feel. Makikita natin dito yung salitang perceived to feel. Ibig sabihin, hindi natin malalaman ng texture ng isang bagay kung hindi natin ito mararamdaman. Sa pamamagitan din ng texture, nalalaman natin yung smoothness or roughness in objects. Kung magaspang ba or makinis ang isang bagay. Color. Alam naman nating lahat ng ibig sabihin ng color o kulay, pero sa visual and information media, ito ay isang mahalagang elemento. Dahil ang kulay ay ang nagbibigay ng emosyon sa isang design. Ang kulay din ang nagbibigay buhay sa isang larawan o isang image. Lastly, form. Hindi ito kagaya ng shape na may 2-dimensional objects. Ang form ay may 3-dimensional objects, kaya nakikita natin ito sa iba't ibang anggulo. Ang form ay meron ding volume at thickness. Nai-imagine natin ang form ng isang bagay dahil nakikita natin ito sa iba't ibang sides. What is audio? Sound, especially when recorded, transmitted, or reproduced. Ang audio po ay tumutukoy sa tunog na na-record na transmit o na-playback. Ito ay maaaring tumukoy din sa anumang tunog na naririnig natin, mula sa musika hanggang sa mga salita na sinasabi ng mga tao. Audio media. Media communication that uses audio or recordings to deliver and transfer information through the means of sound. Ang audio media ay ang mga uri ng media na naglalayong maghatid ng tunog o audio sa mga tagapakinig. Ito ay maaaring makita sa iba't ibang plataporma tulad ng radyo, television, pelikula, mga konsyerto, podcast at iba pa. Ang audio media ay naglalaman ng iba't ibang anyo, tunog tulad ng musika, salita o kahit mga tunog ng kapaligiran. Ito ay nagbibigay daan sa atin na ma-access at ma-enjoy ang iba't ibang uri ng musika at tunog at nagbibigay ng aliw at kasiyahan sa atin. Types of audio information. Number 1 is radio broadcast. Ito ay live o nai-record na tunog na ipinapadala sa pamamagitan ng mga radyo upang maabot ang maraming tao. Number 2, music. Ito ay tinig na may kasamang mga instruments o vocal na pinagsama-sama upang makabuo ng magandang tunog, harmony at ipahayag ang mga emosyon. Halimbawa nito ay mga kanta, instrumental ng musika o mga piyesa ng orkestra. Number 3, sound recording. Ito ay proseso ng pagre-record ng tunog tulad ng isang panayam, pulong o anumang tunog mula sa kapaligiran. Ito ay ginagawa upang maipreserba ang mga tunog at maipagkalat ito sa iba't ibang paraan tulad ng pag-playback o pag-edit. Sa pamamagitan ng pag-playback, mababalik-balikan natin ang mga sound recording na ating nirecord. Number 4, sound clips and effects. Ito ay mga tunog na nilikha upang magbigay ng epekto sa isang dramatikong presentation. Halimbawa nito ay tunog ng bagyo, tunog ng pintuan na nagbubukas o anumang tunog na ginagamit upang palakasin ang emosyon o ambience sa isang palabas o pelikula. Now let's move on ways to store audio information. 1 is tape. Magnetic tape on which sound can be recorded. Ito po yung tape na pwede po, yung mga sinauna pong tape na pwede po tayo mag-record ng mga sounds through these devices po. Parang ang disadvantage lang po nito is
sounds lang po talaga yung pwede natin i-record po. Next is CD. A plastic fabricated circular medium for recording, storing, and playing back audio, video, and computer data. Dito naman po sa CD or compact disc, ito po is mas upgraded na po kasi sa tape. Kasi dito po is pwede, hindi lang po siya audio, pwede rin po siya mga movie, tas isasalpak nyo lang po siya sa isang DVD device, tapos pwede nyo na po panoodin yung video or pakinggan yung mga audio information. Next is USB drive, an external flash drive small enough to carry on a key ring that can be used with any computer that has USB port. Ito po is yung maliit lang po siya na USB drive, tapos sinasalpak lang po siya sa any computer or laptop. Then dun po sa USB na yun, masasave po natin yung mga audio information, even image or mga movie po. Dito po is yung USB is may mga ano rin po, may mga storage din po siyang pinagkaiba-iba. Mas mataas po yung storage, mas madami pong mga video, image, or audio information yung masasave po natin. Next is memory card. A small storage medium can use to store data such as text, pictures, audio, and video for use small, portable, for remote computing device. Ito naman yung yung USB drive for computer. Ito naman po is para sa mga cellphone po. Kagaya po ng USB drive is ito din po yung makakapag-save din po dito tayo ng mga image, videos, or mga audio information po. Kung meron din pong storage sa USB drive, meron din pong storage dito sa memory card. Ang pinagkaiba lang po nila, ang memory card po is for cellphone or mga camera po. Dito po sa USB drive is pang computer lang po. Meron po dun sa USB drive na parang OTG na sinasalpak para pwede rin po siya magamit sa mga devices po na cellphone. Next, computer hard drive. Secondary storage device for storing audio file. Ito naman po is sinasalpak lang po sa mga computer para kung puno na po yung storage ng isang cellphone, meron po tayong computer hard drive kung saan pwede po natin doon i-move yung mga file or image na para po lumaki pa po yung storage ng ating mga computer or laptop. These are audio file formats. Number 1, MP3 or MPEG Audio Layer 3. A common format for consumer audio as well as a standard of digital audio compression for the transfer and playback of music on most digital audio players. Number 2, M4A or AAC or MPEG-4 audio or advanced audio coding, an audio coding standard for lossy digital audio compression, designed to be the successor of the MP3 format. AAC generally achieves better sound quality than MP3 at similar bitrate. Number 3, WAV or WAV is a Microsoft audio file format standard for storing an audio bit stream on PCs. It has become a standard file format for game sounds and among others. Number 4, WMA or Windows Media Audio is an audio data compression technology developed by Microsoft and used with Windows Media Player. Audio file formats are different ways to save sound. MP3 is what most people use for music. It makes music files smaller so they can fit on devices like phones. M4A or AAC is smaller and gives better sound quality than MP3, even with the same amount of space. WAV or WAV is a way to save sound on computers. It is often used for game sounds. WMA is another type of sound file made by Microsoft. Principles of sound design. Number 1, mixing.
Sa audio at media, ang mixing ay tungkol sa pagsasama, pagbabalanse, at pagkontrol ng iba't ibang tunog upang makabuo ng malinaw na sounds. Ito ay tulad ng paghahalo-halo ng mga sangkap sa pagluluto, kung saan kailangan nating balansehin ang mga tunog upang magkaroon ng tamang timpla at hindi mag-overwhelm ang ibang mga tunog. Number 2, pace. Ang pace o tempo ay tumutukoy sa pagkontrol ng oras at pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari sa audio. Ito ay tulad ng pagkakasunod-sunod ng mga eksena sa isang pelikula o palabas. Sa pamamagitan ng tamang pag-edit at pagkakasunod-sunod ng tunog, nagkakaroon ng tamang ritmo at direksyon ng mga produksyon na nagtutulak sa mga tagapakinig na maging nakatutok at maunawa ng impormasyon na ibinabahagi. Number 3, stereo imaging. Ang stereo imaging ay tungkol sa paggamit ng kaliwa at kanang channel upang magbigay ng espasyo, dimensyon at lalim sa tunog. Ito ay tulad ng pagbibigay ng spatial na karanasan sa mga tagapakinig. Sa pamamagitan ng tamang pagkakalagay ng tunog sa kaliwa at kanang channel, nagkakaroon ng tunog na tila lumalabas o lumalayo mula sa mga tagapakinig na nagdadagdag ng immersion at realidad sa audio ng nakakarinig. Number 4, transition. Ang mga transitions ay mahalaga sa audio at media upang magkaroon ng magandang paglipat mula sa isang bahagi o elements patungo sa isa pang bahagi. Ito ay tulad ng paglilipat mula sa isang eksena patungo sa ibang eksena sa isang pelikula. Ang mga transitions na maayos at malambot ay nagbibigay ng pagkakaisa at pagkakasunod-sunod sa produksyon na nagpapahintulot sa mga tagapakinig upang maunawaan ng mga pagbabago o pagdilipat ng impormasyon ng hindi naguguluhan. Hearing, the act of preserving sound by the ear. Ito naman po yung hearing, yung act po ng ating tenga na para na mapakinggan po yung isang information or sound. Ito po yung act na napapakinggan pa lang po natin pero hindi po natin naiintindihan kung ano po yung sinabi ng information or ng isang sound. Listening requires concentration so that your brain processes meaning from words and sentence. Listening leads to learning. Listening o ang pakikinig ay isang uri ng kasanayan upang makipag-ugnayan sa mga tao, upang matuto gamit ang pakikinig, o kaya mo rin makipag-ugnayan, makipag-usap o makasagot kung ikaw ay nakikinig.